Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Pinalitan nga ni Anthony ang therapist niya. Isang may edad na Russian therapist ang ipinalit nito. Halos isang buwan na ang nakakalipas at nakakatayo na rin siya. Tinanggal na din ang benda ng ulo niya, kaya naman madalas na nakasuot siya ng bonnet. Hindi pa kasi tumutubo ang buhok niya. Medyo nagkakalaman na siya at hindi na siya tila butot balat. Gumagaling na rin ang mga pasa at gasgas niya sa katawan. Kahit papaano hindi na rin siya maputla gaya ng dati. Kahit papaano nag-improve na rin ang katawan niya. Hindi na siya masyadong nakakatakot katulad ng dati. Lumabas siya ng silid para hanapin sana si Anthony. Kanina pa ito nagpapaalam na may tatawagan lang na kaibigan. Wala sa library si Anthony at wala rin sa balcony. Naisipan niyang bumaba at magbabaka sakali siyang baka nasa kitchen ito. Napansin niya kasi na mahilig magluto si Anthony. Lagi siya nitong ipinagluluto ng kung ano-ano. Pero ang pinakapaborito niya ay ang pasta nito. Yun kasi ang pinakapamilyar sa kanya. Parang noon pa man natikman na niya iyon. Ginamit niya ang elevator dahil hindi niya pa kayang bumaba sa hagdanan mag-isa, lalo na at mataas ang hagdanan. Sa tulo ng saklay, naglakad siya ng marahan patungo sa kitchen. Ang sabi kasi ng therapist niya, mas mabuti raw na mag-iingat siya sa paghakbang at huwag masyadong ma-excite sa paglalakad. Malapit na siya sa pintuan ng kusina na makita niya si Anthony at Teresa na nag-uusap. Kahit OA na hindi niya dinig ang pinag-uusapan ng mga ito, nakatagilid ang mga ito sa kanya, kaya naman kitang-kita niya na maghalikan ang mga ito. Agad siyang tumalikod upang iiwas ang tingin sa mga ito. Humakbang siya patungo sa kitchen, palayo sana kay Anthony at Teresa. Parang may mga maliliit na karayom na tumutusok sa puso niya. Parang, bakit pakiramdam niya nangyari na ang ganito? Pamilyar ang sakit na nararamdaman niya. Para bang napagdaanan na niya ang sakit na iyon. Hindi niya lang matandaan kung kailan at kung papaano. Nagmamadali siyang sumakay na uli ng elevator. Paakyat at agad na pumasok sa kwarto niya. Nahiga siya sa kama at doon na maluktot. Naramdaman niya ang mainit na likidong umaagos sa kanyang mga mata. Hindi niya mapigilan ang mapaiyak hanggang sa mauwi iyon sa hindi mapigilang hagulhol. Ang sakit-sakit ng nararamdaman niya at hindi niya mapigilan ang sarili na mapaiyak. Nadat na naman ni Adam si Laura na nakapamaluktot sa kama. Mukhang nakatulog ito. Inilapag niya ang tray sa side table at naupo siya sa tabi ni Laura. Napansin niyang humihikbi ito ngunit nakapikit naman ang mga mata. Hinahaplos niya ang pisngi nito at balak sanang gisingin na magsalita ito kahit tulog. Alonso, anas nito na dahilan para manigas siya. Parang may malamig na tubig na bumubuhos sa kanya at narinig na naman ang pangalan na binanggit nito. Napatiimbagang naman siya. Nakalimot man ang isip ni Laura, pero mukhang hindi ang puso nito. Maging sa panaginip nito ay si Alonso pa rin ang hinahanap nito. Ang mga hikbi ni Laura, puno iyon ng sakit. Hindi kaya napapanaginipan nito ang araw na nahuli nito si Alonso at si Elise. Lumunok muna siya ng ilang ulit bago niyugyug si Laura. Camila, wake up. Pagising niya dito gamit ang peke nitong pangalan. Dahan-dahan naman nagmulat ito ng mga mata. Nagsalubong ang mga mata nila at para siyang sinaksak na makita ang lungkot sa mga mata nito. Agad na nag-iwas naman si Laura ng mga mata. Nananaginip ka? Aniya dito. Hindi. Malungkot pero makahulugan itong sabi. Marahan siyang tumango at inalalayan itong makaupo. Pinunasan niya ang luha sa mga mata nito.
Mukhang kanina pa ito umiiyak. Ano kayang napanaginipan nito? Si Alonso nga kaya? Nagluto ako ng lunch natin. Dinala ko na dito para hindi ka na bumaba. Wika niya rito at iniabot ang tray at inilapag sa kama. Hindi ako nagugutom. Nangunot naman ang noo niya dahil sa malungkot na pagtanggi nito. Sinalat niya ang noo nito at bahagya itong mainit. Nilalagnat ka. Kumain ka kahit kaunti lang para makainom ka ng gamot. Nag-aalalang pakiusap niya dito. Hindi matingnan ni Laura si Anthony. Nakatulog pala siya at umiiyak. Buti na lang at inakala nitong nananaginip lang siya. Mabigat ang pakiramdam niya at pakiramdam niya dahil iyon sa nakita niya kanina sa kitchen. Hindi niya matandaan kung anong klaseng relasyon mayroon sila ng asawa. Kung tutuusin, estranghero ito sa kanya. Pero hindi niya maiwasan ang sakit na nararamdaman niya nang makita niya itong kahalikan kanina si Teresa. May relasyon ba ito at ang private nurse niya? Kaya ba parang ayaw siyang hawakan ni Anthony? Ilang buwan na simula nang dumating si Anthony pero maliban sa halik at yakap, hindi na lumalagpas doon ang pagiging intimate nito sa kanya. At ayaw niya man pero naiisip niya na baka dahil may relasyon ito at si Teresa. Sa bagay, paano nga naman ito magnanasa sa kanya? Kumukha siyang cancer patient na malapit ng mamatay. Hindi kagaya ni Teresa, maganda at sexy. Hindi makapagtatakang patulan ito ni Anthony. Sige na, kahit ilang subo lang para makainom ka ng gamot. Pakiusap naman ni Anthony sa kanya. Muli siyang umiling. Wala siyang ganang kumain. Nawala na siya ng gana dahil sa nakita niya kanina. Kay Teresa mo nalang ipakain yan. Hindi mapigilang wika naman niya kay Anthony. Napakunot naman ang noo si Anthony dahil sa sinabi niya. Bakit ko naman gagawin yon? Niluto ko nga ito para sa'yo. May himig pagtatampo na wika naman ito. Napakagat naman siya ng mga labi. Gusto niya makonsensya pero napipigilan niya ang sarili. Basta wala akong ganang kumain. Pagmamatigas naman niya dito. Bumuntong hininga naman si Anthony. Okay. Anito saka inalis ang tray sa kama at muling inilagay sa bedside table. Ilalagay ko na lang ito para kapag nagutom ka, may kakausapin lang akong tao. Anito saka tinulungan siyang mahigang muli. At kinumutan pa siya. Hahalikan sana siya nito, pero pasimple siyang umiwas. Matagal na tinitigan siya na Anthony bago ito umayos ng tayo at tuluyan siyang iniwan sa silid. Naiiyak naman siya. Sino man kaya ang kakausapin nito? Malamang ay si Teresa na naman. Galit na bulong ng isipan niya. Nagsiselo siya. Natural lang naman iyon. Dahil asawa niya si Anthony at hindi niya mapigilang magselos, lalo na at alam niyang lamang na lamang sa kanya si Teresa, lalo na sa pisikal na anyo. Nagpunta siya sa library. Agad na nilapitan niya ang alak na nasa mesa. Nagsalin siya sa baso at tumanaw sa bintana. Tinungga niya ang alak. Hindi niya mapigilang masaktan at matakot. Paano kung unti-unti nang bumabalik ang mga alaala ni Laura? Hindi pa siya mahal ni Laura. Paano na siya? Paano kung iwan siya nito? Hindi pwede. Akin lang si Laura. Akin ka lang. Nakatiimbagang nausal niya sa kawalan. Hindi siya papayag. Gagawa siya ng paraan kahit na makaalala na si Laura ay may panghahawakan siya dito. Kailangan niya ng isang bagay na magbubuklod sa kanila habang buhay. Napangisi siya sa naisip. Alam niyang may tsansa na kamuhian siya ni Laura. Pero kailangan niyang sumugal. Kaysa panuurin na lang si Laura na dumula sa kamay niya. Natigilan siya na makarinig siya ng sigaw. Boses iyon ni Laura. Pinundol ng kaba ang dibdib niya. Kaya nagmamadali siyang lumabas ng silid. At tinakbo ang silid ni Laura. Camila?
Tawag niya dito. Nakaupo si Laura sa kama habang kuyumos ang dibdib nito. Humahagulhol ito sa iyak. Mga iyak na humihiwa sa puso niya habang naririnig niya iyon. Para siyang pinako sa kanyang kinatatayuan. Bigla siyang natakot lumapit kay Laura. Paano kung mas lalo niya itong masaktan? Napamura siya na mabilis na nilapitan ito nang sinimulan na nitong saktan ang sarili. Niyakap niya si Laura para pigilan ito. Tama na. Pag-aalo niya dito. Pinigilan niya ang mga kamay nito at niyakap ito na mahigpit. Tama na. Masuyong bulong niya sa tainga nito. Saka ito hinalik-halikan sa sentido, sa pisngi at sa gilid ng labi nito. Hindi na siya nakatulog pa. Wala rin siyang ganang kumain. Naupo siya sa kama sa dulo ng headboard. Hinila niya ang kumot at iniyakap iyon sa sarili. Naalala niya ang nakita niya kanina sa kitchen. Pamilyar ang kirot na nararamdaman niya. Para bang napagdaanan na niya ang ganoon kasakit. Ibig ba nung sabihin, hindi lang ito ang unang beses na nagloko sa kanya ang asawa? May posibilidad ba na kaya pamilyar sa kanya ang ganoong sakit? Dahil napagdaanan niya iyon noon. Nadaklot niya ang dibdib. Hindi niya mapigilan ang sakit na nararamdaman niya. Parang sinasaksak ng maliit na karayom ang puso niya. At hindi niya mapigilan ang pag-agos ng mga luha sa mga mata. Hindi niya kayang kontrolin ang mga hikbi na kumakawala sa bibig niya. Sobra ang sakit. Hindi na niya kaya. Sunod-sunod na binayo niya ng kamao ang dibdib. Hanggang sa maramdaman niyang may yumakap sa kanya. Pinipigilan nito ang mga kamay niya. Ramdam niya ang mainit na hininga nito na tumatama sa tenga niya. Pati na rin ang pagpatak nito ng halik sa kanyang sentido, sa kanyang pisngi at sa gilid ng kanyang mga labi. Napapikit siya na masamyo ang lalaking amoy nito. Napakasarap din ng init na nagmumula dito. Hinawakan nito ang kanyang pisngi at ipinaling paharap dito ang mukha niya. Nanatili siya nakapikit. Ayaw niyang makita nito kung gaano siya nasasaktan. Open your eyes, love. Masuyong utos nito. Please, look at me. Para siyang nahipnotismo sa lambing ng boses nito. Unti-unti niyang iminulat ang mga mata. Nasalubong niya ang magkahalong asul at berdeng mga mata ni Anthony. Kita niya ang sakit at lungkot sa mga mata nito. Bumuka ang bibig niya para magsalita. Pero sinarhan iyon ni Anthony ng halik. Nalasahan niya ang alak sa hininga nito na humahalo sa mouthwash ni Anthony. Napakalambot ng mga labi nito na sumusuyo sa mga labi niya. Saglit lang ang pagkatigil niya dahil tinugon niya rin ang halik ni Anthony. Inalis ng mga halik na iyon ang lahat na nasa isip niya. Ang buong sistema niya ay nakatutok sa bawat galaw ng mga labi ni Anthony at sa mga kamay nito na humahaplos sa kanyang katawan. Iginiya siya nito, pahiga na hindi man lang naputol ang halikan nila. Malakas na ungol ang kumawala sa bibig niya, pero agad iyong sinilyuhan ni Anthony ng mga labi nito. Nakaramdam naman siya ng hiya dahil nakabilad sa mga mata nito ang kahubdan niya. Bigla siya nakaramdam ng insecure. Paano kung ma-turn off ito sa kanya? Hinagip niya ang kumot at akma iyong itatabing sa katawan niya nang pigilan naman siya nito. No. Gusto kong makita. Paos at hinihingal na wika nito. Hindi ka ba na-turn off sa katawan ko? Parang maiiyak na tanong niya rito. Sumilay ang ngiti sa mga labi nito. Kung alam mo lang kung gaano ko kinababaliwan ang lahat-lahat sa'yo. At kung ano-ano ang mga naiisip ko. Para lang hindi ka mawala sa akin. Baka katakutan mo ako, Camila. Seryoso ang mukha naman ni Anthony. Nakita niya ang takot at insecure sa mga mata nito. Inabot niya ang mukha nito at hinila papalapit sa kanya. Pwede bang maging baliw din ako sa'yo? Pwede ba kitang ipagdamot sa iba? At maging sakim para sa akin lang? Yung walang kahati, walang kaagaw. Tanong niya rito. Desperada na siya.
Gusto niyang makasiguro na kanya lang si Anthony at hindi ito mapupunta sa iba. Gusto niyang sabihin itong hindi siya nito iiwan para kay Teresa. Nagdiningning naman ang mga mata ni Anthony dahil sa narinig sa kanya. Ginagap nito ang kamay niyang nakasapo sa pisngi nito. Pumikit ito at tinalikan ang kamay niya. Oh love, hindi mo alam kung gaano mo ako pinasaya. Hindi mo alam kung gaano kita kamahal. At yes, sayong-sayo ako. Sayong-sayo lang. Dumilat ito at tumitig sa mga mata niya. Nakita niya na tila namamasa iyon. Ganoon ba ito ka-touch at parang maiiyak pa? Hindi na niya ito natanong dahil muli nitong sinakop ang mga labi niya. Muli nitong binuhay ang init na nararamdaman niya. Dinala siya nito sa kung saan sila, na sila lamang dalawa ang nakakakita sa lugar na puno ng mga sensasyong nakakabaliw. Mag-uumaga na pero hindi malang siya makatulog, kahit isang saglit lang. Pagkatapos ng ilang ulit na pagdiniig nila ni Laura, hindi na siya nakatulog pa. Sobra-sobra ang saya na nararamdaman niya. Para siyang nakakuha ng regalo na matagal na niyang gustong maabot. Yun si Laura sa kanya. Isang regalo na gustong-gusto niya, pero hindi niya makuha kaya inagaw niya. At ngayon na nasa kanya na ito, lulong na siya. Hindi na niya kayang bumalik at hayaan itong mawala sa kanya. Hindi ngayon na pinalasap nito sa kanya kung paano ito magmahal. Gumalaw naman si Laura. Kumilos naman agad ang kamay niya para bahagya itong tapikin at muling makatulog. Pero gumalaw na lang ang talukop ng mga mata nito at nagmulat ng mga mata. Agad itong napangiti na makita siya. Lalo namang nalunod ang puso niya sa mga ngiting iyon. Kanina ka pa bang gising? Paos na tanong nito sa kanya. Kahit ang totoo lang ay hindi siya nakakaramdam ng pagod at antok. Dahil lamang ang kasiyahan na nararamdaman niya. Niyuko niya ito at tinalikan sa noo. Umayos naman ito ng pagkakaunan sa kanya para mas lalong makayakap sa kanya. Dama niya ang init ng katawan nito sa ilalim ng makapal na comforter. Pareho silang walang saplot. Anthony, nangunot naman ang noo niya at sinulyapan ito. May pag-alinlangan sa boses nito. Nagugutom na ako. Para may gusto itong sabihin pero nagdadalawang isip ito. Hindi niya na lamang iyong pinapansin. Ayaw niya masira ang moment na iyon. Gusto mo bang ipagluto kita? Masuyong tanong niya dito. Napasulyap naman siya sa tray ng pagkain na dinala niya rito kagabi. Hindi iyon nagalaw. Oo. Pwede ba kitang panuorin magluto? Tumingala ito sa kanya na may pakiusap sa mga mata. Napangiti naman siya at pinatakan ito ng halik sa mga labi niya. Sure. Halika sabay na tayo mag-shower. Aniya sa katinanggal ang comforter na nakakumot sa kanila. Agad naman namula ang mukha ni Laura na mapasulyap ito sa katawan niya at nakipaghilahan ng kumot sa kanya para itakip sa katawan nito. Nakita ko na yan, nahawakan ko na at natikman. Bakit ka pa ba nahihiya? Nanunuksong wika niya dito. Nag-iwas naman ito ng tingin sa kanya. Dahil nakakahiya ang katawan ko. Hindi ako kasing sexy ni Teresa. Bakas ang selos sa boses nito. Nangunot naman ang noo niya kung bakit nasali si Teresa sa usapan. Hinawakan niya ang baba nito at pilit na ipinaling sa kanya. Hindi ka kayang higitan ng kahit na sinong babae sa mga mata ko. They are just plain as bondpaper in my eyes. Totoo? Biglang sagot nito at yumuko ito. Mahal na mahal kita. Tandaan mo yan. Hindi mo kailangang ma-insecure sa kahit na sinong babae. Dahil sa mga mata ko nag-iisa ka lang. Buong pagmamahal na wika niya dito. Simula nang tinanggap niya na mahal na niya ito, wala nang mas nakakahigit pa kay Laura para sa kanya. Si Laura lang ang tanging nakakapagpabilis ng puso niya. Ito lang din ang nag-iisang babaeng kayang bumaliw sa kanya.
Dahil dito nagawa niyang nakawan ang sariling kapatid, makuha lamang ito, makasama at mahawakan at maging kanya. Kaya alam niyang walang makakahigit kay Laura. Pwede mo bang ipangako? Kita niya ang takot at pakiusap sa mga mata nito. Yes, ipinapangako ko. Ipinapangako kong ikaw lang ang babaeng mamahalin ko. Wika niya at sinapu ang mukha nito. Ikaw, kaya mo ba akong mahalin? Puno ng insekuridad na tanong niya dito. Humigpit naman ang hawak niya kay Laura. Lumalamlam ang mga mata nito. Hindi ko maalala kung saan at paano tayo nagkakilala. Marami rin akong hindi alam sa iyo at sa sarili ko. Pero alam ko, damang-dama ko na mahal kita. Mahal na mahal kita, Anthony. Ulitin mo. Nagiinit ang mga matang wika niya dito. Please. Sabihin mo muli. Ngumiti naman ito. Mahal na mahal kita, Anthony. Napakagat siya ng mga labi niya. Isa pa, please. Marahan na itong tumawa. Sinapo ni Laura ang mukha niya at tiningnan siya sa mga mata. Mahal na mahal kita. Mabilis niyang sinakop ang labi nito sa sobrang kaligayahang nararamdaman niya. Nakatalikod sa kanya si Anthony habang abala ito sa pagluluto. Pasulyap-sulyap ito sa kanya at pangiti-ngiti. Kanina pa ito masayang masaya. Masaya rin siya, lalo na kapag naalala niya ang mga namagitan sa kanilang mag-asawa. Kung paano siya nito hinahalikan. Kung paano siya yakapin at angkinin nito. Nagiinit ang mga pisngi niya dahil sa mga naiisip. Muli siya napatingin kay Anthony. Sumisipul-sipul pa ito. Napangiti siya. Ngayon lang niya kasi ito nakitang ganoon kasaya. Malapit na to. Imporma nito sa kanya at muling hinarap ang niluluto nito. Natigilan naman siya dahil parang pamilyar sa kanya ang ganoong tagpo. Napapikit naman siya nang biglang may sumigid na kirot sa sentido niya. Malapit na to. Ani ng isang lalaki. Nasa edad 50 na ito. Matangkad at matikas ang tindig. Nakasuot ito ng pulang apron habang may hawak na sandok. Kunti na lang, Laura. Ipinilig niya ang ulo. Parang isang clip sa isang pelikula ang nakikita niya. Paano ang trip natin sa Europe? Sabay sabi ng dalawang teenager na magkamukha. Pareho ang hugis na mukha ng mga ito. Ang mga mata, ang ilong at mga labi. Para magkaharap ang mga ito sa salamin. Pero alam niya, ramdam niya na magkaibang tao ang mga ito. Kambal? Ano ba? Hindi natin kaya yun, no? Maarting tutol naman ang isa. Sa tingin niya hindi nalalayo ang edad nito sa dalawa. Malaki ang pagkakahawig nito sa kambal. Ba't hindi nyo nalang regaluhan ng kondom ang tatay nyo para naman hindi na tayo madagdagan pa? Muli siya napalingon sa kaliwa niya at katabi nito ang isa pang babae na may headphone sa tainga. Yak! Ang aarte nyo naman. Yak-yak pa kayo diyang nalalaman. Bangaya naman ang mga ito. Nagulat pa siya na bigla na lamang nagsilingon ang mga ito sa kanya. What about you, Ate Laura? Any suggestion? Tanong sa kanya ng babaeng nasa harapan niya. Camila? Napapikit naman siya. Nasa harapan na niya ngayon si Anthony. Ikinikibot niya ang paningin. Wala silang ibang kasama roon. Ano yun? Ano yung nakita niya? Nananaginip ba siya? Pero nakatulog ba siya? May masakit ba sa'yo? Nag-aalalang tanong naman sa kanya ni Anthony. Hindi niya namalayang nakalapit na pala ito sa kanya. Nangunot naman ang noo nito. Sinalat nito ang noo niya para i-check siya kung nilalagnat siya. Anong nararamdaman mo? Masakit ba ang ulo mo? Medyo. Makirot pa nga ang sentido niya.
Pero hindi naman ganoon iyon kasakit. Nakakaya naman niya. May nakita ako. No, may naaalala ako. Wika niya dito at pilit na hinahagilap sa isip ang eksenang naalala niya. Naramdaman naman niya ang paghigpit ng hawak ni Anthony sa kanya. Bigla itong natigilan. Anong naalala mo? Tiimbagang natanong niya rito. Tinawag nila akong Laura. 2 scenes ang nakita niya at parang tinawag siyang Laura. Alam niyang siya ang tinatawag ng mga ito. Dama niya. Pero bakit Laura? Bakit hindi Camila? At sino ang mga yon? May isang lalaki na sa edad 50. Tinawag niya akong Laura. Ganun yung isang babae. Ang totoo, 5 sila na nasa dining table. May pinag-uusapan kami. Pero hindi ko maalala kung ano. Pero alam ko, sigurado ako, tinawag nila akong Laura. Naguguluhang tumingin siya kay Anthony. Sino si Laura, Anthony? Muli na namang kumirot ang sentido niya dahil sa pilit na pag-alala sa mga nakita niya kanina. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Baka dahil lang iyon sa mga gamot na nainom mo. Kaya kung ano-ano ang naiisip mo. Wika nito na mariing tinutulan niya. Hindi ko lang siya basta naisip. Anthony, malakas ang pakiramdam ko. Bahagi iyon ng mga alaala ko. Bumuntong hininga naman ito. Ang mabuti pa kumain na tayo pagkatapos magpahinga ka na sa itaas. Masuyo na wika nito at marahan niya lang tinanguan. Okay. Hinalikan siya nito sa noo saka bumalik sa niluluto nito. Pinatay nitong stove. Saglit na nakalimutan niya ang nangyari nang magkasalo na silang kumakain.